housing, or businesses. 37 minority group members living in these areas also suffer race-based inequality such as income inequality and institutional racist. Areas marked by concentrated poverty become isolated and insulated from social mainstream and more prone to criminal activity violence. Kanina, kung ang dahilan ng pagtaas ng crime rate ay dahil sa pagkasira ng isang komunidad, ngayon naman ay dahil sa kahirapan ng mga tao. Ang concentrated poverty ay isang proseso kung saan ang mga lugar na may mataas na rate ng kahirapan ay nagiging mas concentrated, mas mahirap at mas panganib. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay nakakaranas ng maraming mga hamon tulad ng kakulangan ng trabaho, edukasyon at mga serbisyo at mas madaling ma-expose sa krimen at karahasan. Employment opportunities. The relationship between unemployment and crime is still unsettled. Aggregate crime rates and aggregate unemployment rates seem weakly related. In other words, crime rates sometimes rise during periods of economic prosperity and fall during periods of economic decline. Yet, as Shaw and Mackey claimed, neighborhoods that are continually rocked by unemployment also experience social disorganization and crime. Even though short-term economic trends may have little effect on crime, it is possible that long-term unemployment rates will eventually produce higher levels of antisocial behaviors. Sa employment opportunities, bagaman may mga panahon na tumataas ang krimen sa panahon ng kaunlaran ng ekonomiya at bumababa naman sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya, ang mga lugar na patuloy na nakakaranas ng kawalan ng trabaho ay may posibilidad na magkaroon ng social disorganization at crime. Kahit na ang panandaliang pagbabago sa ekonomiya ay hindi gaanong nakakaapekto sa krimen, ang pangmatagalang kawalan ng trabaho ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng mga antisocial behavior. Ang mga lugar na may mataas na rate ng kawalan ng trabaho ay kadalasang may masamang kondisyon sa kapaligiran tulad ng kahirapan, kakulangan ng mga serbisyo at kakulangan ng mga oportunidad. Ang mga kondisyong ito ay nagpapalala sa social disorganization at nagiging sanhi ng pagtaas ng krimen. Community fear. Disorganized neighborhoods suffer social and physical incivilities through the youth, trash and litter, gratify, abandoned storefronts, burned-out buildings, littered lots, strangers, drunks, vagabonds, loiterers, prostitutes, noise, congestion, angry words, dirt, and stench. The presence of such incivilities, especially when accompanied by relatively high crime rates, convinces residents that their neighborhood is dangerous and that they face a considerable chance of becoming crime victims. Sa community fear, ito ang mga patalandaan ng pagkasira ng isang community. Ang mga lugar na may mataas na rate ng pagkasira ng komunidad ay madalas na may mga patalandaan ng incivilities as what I have said earlier. Tulad ng ganun nga nakakalat na basura, sirang mga gusali, at mga taong naglalakad na parang walang ginagawa. Ang mga patalandang ito ay nagpapakita sa mga residente na ang kanilang komunidad ay hindi ligtas at may mataas na posibilidad na maging biktima ng krimen. Ang takot sa krimen ay nagiging sanhi ng pagbawas ng pagkikipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang komunidad na nagpapalala sa social disorganization at nagiging sanhi ng pagtaas ng krimen. So, fear is often associated with other community level factors. So, there are three: the race and fear, gangs and fear, and the last one is the mistrust and fear. Let us first discuss the race and fear. Race and fear. Fear of crime is also bound up in anxiety over racial and ethnic conflicts. Fear becomes most pronounced in areas undergoing rapid and unexpected racial and age composition changes, especially when they are out of
proportion to the rest of the city. 52 whites become particularly fearful when they sense that they are becoming a racial minority in their neighborhood. African Americans seem less affected by racial change. The fear experienced by whites may be based on racial stereotypes, but it may also be caused by the premonition that they will become less well protected because police do not provide adequate services in predominantly African American neighborhoods. So under race and fear, ito ay nagpapakita lamang ng connection of fear in crime at ang pagbabago sa komposisyon ng lahi sa isang lugar. The white individuals, sila yung mga dalas na nakakaramdam ng takot kapag nakikita nila na ang kanilang neighborhood ay nagiging majority ng mga non-whites. Ang takot na ito ay maaaring dahil sa mga racial stereotypes o dahil sa paniniwala na ang pulisya ay hindi magbibigay ng sapat na serbisyo sa mga lugar na majority ng mga non-white. Ang mga non-white or mga itim na tao ay hindi gaanong apektado ng pagbabago sa komposisyon ng lahi sa kanilang lugar. Maaring ito ay dahil sa mas matagal nilang karanasan sa diskriminasyon at kawalan ng serbisyo mula sa pulisya. The second one is the gangs and fear. Gangs flourish in deteriorated neighborhoods with high levels of poverty, lack of investment, high unemployment rates, and population turnover. 56 Unlike any other crime, however, gang activity is frequently undertaken out in the open, on the public ways, and in full view of the rest of the community. Brazen criminal activity undermines community solidarity because it signals that the police must be either corrupt or inept. The fact that gangs are willing to openly engage in drug sales and other types of criminal activity shows their confidence that they have silenced or intimidated law-abiding persons in their midst. The police and the community alike become hopeless about their ability to restore community stability, producing greater levels of community fear. So sa gang and fear, ito ay nagpapaliwanag kung paano ang mga gang ay nagpapalala ng takot sa isang komunidad. Ang mga gang ay umuunlad sa mga lugar na may mataas na antas ng kahirapan, kawalan ng pamumuhunan, mataas na rate ng kawalan ng trabaho, at madalas na paglipat ng mga tao. Ang mga gang ay hindi nagtatago sa kanilang mga krimen. Sa halip, nagsasagawa sila ng mga krimen sa publiko na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at kawalan ng takot sa batas. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita sa komunidad na ang pulisya ay kurap o hindi mahusay. The last one is the mistrust and fear. People who report living in neighborhoods with high levels of crime and civil disorder become suspicious and mistrusting. They develop a sense of powerlessness, which amplifies the effect of neighborhood disorder and increases levels of mistrust. Some residents become suspicious of authority that they develop a siege mentality in which the outside world is considered the enemy out to destroy the neighborhood. Elijah Anderson found that residents in the African American neighborhoods he studied believed in the existence of a secret plan to eradicate the population by such strategies as permanent unemployment, police brutality, imprisonment, drug distribution, and AIDS. Ang mga taong nakatira sa mga lugar na may mataas na crime rate at kaguluhan ay madalas na nagiging mapag-alinlangan at hindi mapagkakatiwalaan. Dahil sa takot at kawalan ng seguridad, nakakaramdam sila ng kawalan ng kapangyarihan na nagpapalala sa kanilang hindi pagtitiwala. Ang ilan ay nagiging sobrang mapag-alinlangan sa mga authority na nag-iisip na ang mundo sa labas ay kaaway na nagnanais na sirain ang kanilang komunidad. White officials and political leaders were believed that have hatched this
piracy, and it was demonstrated by the lax law enforcement efforts in poor areas. Residents felt that police cared little about black-on-black crime because it helped reduce the population. Rumors abounded that federal government agencies such as the CIA controlled the drug trade and used profits to fund illegal overseas operations. Community change. In our postmodern society, urban areas undergoing rapid structural changes in racial and economic composition also seem to experience the greatest change in crime rates. Re- Recent studies recognize that change, not stability, is the hallmark of inner city areas. A neighborhood's residents' wealth density and purpose are constantly evolving. Even disorganized neighborhoods acquire new identifying features. Some may become multiracial, while others become racially homogeneous. Some areas become stable and family-oriented, while in others, mobile, never married people predominate. So dito ay ipinaliliwanag na ang mga urban area na nakakaranas ng mabilis na pagbabago sa komposisyon ng lahi at ekonomiya ay madalas na nakakaranas din ng malaking pagbabago ng mga crime rate. Ang mga lugar na ito ay hindi static kundi patuloy na nagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga crime rate at mahalaga na maunawaan ang mga pagbabagong ito upang makatulong na mabawasan ang krimen. So, the cycles of community change. During periods of population turnover, communities may undergo changes that undermine their infrastructure. Urban areas seem to have life cycles, which begin with building residential dwellings and are followed by a period of decline, with marked decreases in a socioeconomic status and increases in population density. Later stages in this life cycle include changing racial or ethnic makeup, population thinning, and finally, a renewal stage in which obsolete housing is replaced and upgraded, or what we call gentrification. Areas undergoing such change seem to experience an increase in their crime rates. So sa tekstong ito, binabanggit na sa cycle of community change, binabanggit dito na naglalarawan kung paano nagbabago ang mga komunidad sa paglipas ng panahon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng krimen ayon sa social disorganization. So, yun nga yung pagbabago. Collective efficacy. Most neighborhood residents share the common goal of living in a crime-free area. Some communities have the power to regulate the behavior of their residents through the influence of community institutions such as the family and school. Communities that are cohesive and maintain high levels of social control develop collective efficacy, mutual trust, and the willingness to intervene in the supervision of children and the maintenance of public order. So, ang collective efficacy ay isang mahalagang faktor sa pagbabawas ng krimen. Ang mga komunidad na may mataas na antas ng collective efficacy ay may posibilidad na magkaroon ng mas mababang crime rate at dahil ang mga residente ay nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. So, there are actually three forms of collective efficacy: the informal social control, institutional social control, and public social control. Informal social control, some elements of collective efficacy operate on the primary or private level and involve peers, families, and relatives. These sources information control by either awarding or withholding approval, respect, and admiration. Informal control mechanisms include direct criticism, ridicule, ostracism, desertion, or physical punishment. For example, families may exert control by corporal punishment with holding privileges or ridiculing lazy or disrespect
full children. So sa informal social control,